Magandang araw Pilipinas, News That Matters po. Panoorin po natin itong pahayag ni Engineer Bryce Hernandez sa pagkakasangkot niya kila Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva tungkol sa anomalous flood control projects corruption, guys. Ako po ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Habang ako po ay nakadetain, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Dami ng cellphone, iPhone 5. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Panoorin po natin at bumelta naman 4 mesbak si Senator Jinggoy Estrada nung malaman niya nadawit po siya sa corruption. Hello guys, panoorin po natin tong resback ni Senator Jinggoy Estrada mula sa pagkakadawit sa kanya ni Engineer Bryce Hernandez. Panoorin po natin. Galit na galit at nanggigigil po si Senator Jinggoy. Panoorin po natin, guys. Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taon to. Because first of all, hindi ko siya kilala. And I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? That's common sense. I should have abstained from this hearing. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act. So guys, nakita niyo po yung pahayag ni Jinggoy Estrada, yung kanyang resback kay Engineer Bryce Hernandez. Galit na galit at nanggigigil talaga at gumaganon pa siya. Yari ka ngayon, Bryce Hernandez. Guys, panoorin po natin yung kasunod ng kanyang pahayag. Hello guys, panoorin po ulit natin itong resback ni Senator Jinggoy kay Bryce Hernandez. Kasi nga, resback naman to si Engineer Bryce Hernandez sa kanya dahil na sinited in contempt siya ni guys. Panoorin po natin ulit yung pangalawang belta ni Senator Jinggoy Estrada kay Bryce Hernandez na ito nga na rumeresback po siya si Engineer Bryce Hernandez dahil nga at cited in contempt ni Senator Jinggoy at pinakulong sa Senado. I really do not know what his evil intentions are. Siguro he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt at pinakulong sa Senado. Ayan guys, maliwanag na narinig natin na yung kanyang resback tong si Senator Jinggoy Estrada na bumabawi lamang tong si Bryce Hernandez sa mga senators natin na dun sa kanilang hearing. At guys, panoorin din po natin tong yung pangalawang senator na dinawit ni Bryce Hernandez na kasama din sa corruption sa DPWH na si Senator Joel Villanueva ng Bulacan. Ito pa isa guys, yung sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na dun kay Engineer Bryce Hernandez na hindi niya hayaan na sisiraan ang kanyang pangalan at pagbabayaran ito ni Hernandez dahil sa pagkakadawit sa kanya sa corruption, guys. I will not allow this brazen attempt to smear my name to go unanswered. This will not pass quietly. Beyond the administrative and criminal liabilities he may face, I will ensure that Mr. Hernandez is held accountable for perjury and made to answer for his deliberate falsehoods before the proper judicial forum. Ito guys, pakinggan naman po natin ang Vuelta
ni Senator Joel Villanueva kay Engineer Bryce Hernandez sa pagkadawit niya sa corruption sa DPWH. At sinabi nga rin ni Senator Joel Villanueva na mula 2023 pa na pinaglalaban niya na itong flood control project na nangyayari dito sa Bulacan. At ito po yung kanyang pahayag, mga guys. Ngayong araw pong ito, kaninang umaga, nagulat po ako nung meron pong kumaladkad sa pangalan natin tungkol po sa flood control project sa mahal nating lalawigang Bulacan. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron po pwedeng i-verifika kung bakit ito nangyayari. At ito pa guys, yung ang payag ni Senator Joel Villanueva na ito nga yung mga delaying tactics ng mga kurakot na yan na mga sa gobyerno natin na yung mga tuta lang sila itong mga sila Bryce Hernandez na yung talagang may mga amo sila na katulad yung nasa administrasyon na nag-uudyok din sa kanila na ano ng mga project at para makabulsa po sila ng mga pera natin. Ganito po yan yung napansin ko rin dito na delaying tactics lang nila yan na manira ng mga ibang mga politiko para lang may lihis ang kanilang kasamahan at pagtakpan ang kanilang mga corruption na meron dito sa likod na malaking tao dito sa likod ng corruption na to na pinagtatakpan ni Bryce Hernandez na itong katulad nito ni Brado na ito yung mga nasa administrasyon na si House Speaker Romualdez at si Congressman Zaldico. Panoorin po natin guys. Kahapon ho, Ginoong Pangulo and Senator JV and Senator Chis would attest to this. May hawak po ako ng mga affidavits ng mga taga-DPWH sa Bulacan. Pinakita ko po sa kanila at sabi ko, i-bring up ko po doon sa committee ni Senator Marcoleta. Hindi ko po ito nagawa sapagkat alam naman natin, Mr. President and Majority Leader Migs, alam natin yung nangyari kahapon. So we were preparing, I didn't get the chance to attend the committee hearing. Ito guys, yung payag ni Senator Joel Villanueva. Meron pa dito sa mga video na to, yung papakita ko, ipapanood ko po sa inyo, yung ano din ni Panfilo Lacson, yung kanyang payag. At ito guys, yung sinabi nga ni Senator Joel Villanueva sa mga tinawag na demolition job lang ang pagdawit sa kanya ni Senator Bryce. Ito nga mga kababayan, pakinggan po natin yung payag ni Senator Joel Villanueva na tinatawag na ito na hello guys, panoorin po natin yung payag ni Senator Joel Villanueva tungkol sa tinawag na demolition job lang daw at pagdawit sa kanya na ito, mga katulad nitong mga sila Bryce Hernandez. Tingnan po natin itong payag ni Senator Joel Villanueva sa pagkakadawit at tinawag na isa lang itong demolition job at hindi siya natatakot na madungisan ang pangalan at kung kahit madungisan man ang kanyang pangalan at kung para ito din lang ay may saayos ang mga kapakanan ng mga problema sa kanyang area sa Bulacan, ayos lang daw sa kanya at para mawala na rin po daw yung anlibahan na yan. Guys, panoorin po natin itong pahayag ni Senator Joel Villanueva na tinawag na isa lang itong demolition job at hindi siya natatakot na mabahiran ang kanyang pangalan, na mabahiran man ang kanyang pangalan na para sa ikauunlad ng ating kapakanan ng sambayan ng Pilipino na mawala na itong anlibahan na to. Panoorin po natin guys. Mr. President, hindi po tayo natatakot sa mga ganitong uri ng demolition job. Handa rin po tayong madungisan ang ating pangalan, mainsulto o batikusin kung ito naman po ang magliligtas sa ating mga kababayan at tuldok sa anlibaha. Yan guys, yung payag ni Senator Joel Villanueva sa kanyang testimonya sa pagkakadawit sa kanya sa corruption ni Bryce Hernandez.
Hello guys, sinabi rin dito ni newly elected Senate President Pro Tempore, Senator Panfilo Lacson, na yung pamumuhay ng mga BGC boys na to, yung mga mararangyang mga pamumuhay nila na nakabili sila ng mamamahaling relo at nagpapatalo pa ng ito, 950 million sa casino. Ito guys, panoorin natin. Top of their multi-million peso wristwatches, signature clothes, and sneakers, and whatever else Right. lavish lifestyles, these 5 erstwhile DPWH officials of the Bulacan First District Engineering Office gained them a moniker, BGC Boys. Not Bonifacio Global City Boys, Mr. President, Not but Bonifacio rather Boys daw, guys, the Bulacan Group of Contractors, as they Bulacan have been Group known of Contractors. to casino employees. Base sa mga dokumentong nakalap namin mula sa PAGCOR, malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng 5 ito. 950 Solid, guys. million in gross losses, Mr. President. Base ang mga ito sa official at validated na record mula mismo sa 13 kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. Grabe itong BGC Group of Contractors Syndicate Mafia guys. Grabe, 950 million na kanilang pinapatalo. Total na pinatalo sa lalawigan ng Pampanga, Cebu at Metro Manila dun po sa investigation ni Senator Ping Lacson guys. Grabe guys. At ayan nga guys, inirekomenda kaagad ni Senator Ping Lacson ang agarang pagsasampa ng kaukulang kaso na grave misconduct, serious dishonesty, gross negligence of duty, conduct at guys, nirerekomenda kagad ni Senator Ping Lacson ang agarang kaukulang pagpapasa ng nirerekomenda kagad ni Senator Ping Lacson ang agarang pagsampa sa mga ng kaso sa mga kaukulang tao na to sa kaso na grave misconduct, serious dishonesty, gross negligence of duty, conduct penal-judicial, at hinimok na agad na ipa-freeze ang mga account ng mga dating ex-DPWH officials ng mga to.